The Honorable Kuya Jonathan Alvarado C. is hereby recognized. Thank you, Mr. Speaker. Speaker, let the explanatory note of this bill be my sponsorship speech, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I move that the explanatory note be made as a sponsorship speech of the bill. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. Mr. Speaker, the parliamentary status of the measures that we are under the sponsorship and debate, I move that we recognize the Honorable Carlos Zarate of the Bayan Muna Party List for his interpellation. So move, Mr. Speaker. Honorable Representative Carlos Zarate is hereby recognized. Thank you, Mr. Speaker. Will the good sponsor entertain some clarificatory questions of this bill under consideration, Mr. Speaker? Isang karangalan po na mabigyan ng pagkakataon na matanong ng ating Ginoo mula sa bayan muna, Mr. Speaker. Salamat po, Ginoong sponsor, Mr. Speaker. Bilang panimula po, Ginoong sponsor, Mr. Speaker, ang panukalang batas po na ito ay nagkalalaan ng bigyan ng prangkisa ang San Miguel Corporation, San Miguel Aero City Incorporated ng prangkisa para sa construction, development, establishment, and operation and maintenance of a domestic and international airport in the province of Bulacan. Tama po ba yan, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? Tama po, Mr. Speaker. Ang komite po ay ng Committee on Legislative Franchises ay ipinasa ito, ang prangkisa na ito, at ako'y naniniwala na isa sa dapat kinonsidera natin ang sa pagpapasa ng prangkisang ito, kung tayo nga ba ay may pangangailangan pa ng isang bagong paliparan, no? Lalong-lalo na sa panahon ngayon na tinamaan tayo ng isang matinding krisis na pinalala pa ng pandemya ng COVID, no? Para po sa kaalaman ng kagalang-galang ng sponsor, Mr. Speaker, sa isang pagdinig ng Senado, inamin mismo ng kalihim ng turismo, no, na dahil nga dito sa pandemya ng COVID ay bumagsak, no, at least in the first quarter alone, bumagsak yung tourist arrivals to 54%, no? And tinataya na between 58% to 78% ang magiging decline, no, ng arrivals of tourists, for example, until the end of 2020 dahil nga dito sa pandemya ng COVID. Hindi po ba ito na-consider ng ating kagalang-galang na sponsor, Mr. Speaker? Mr. Speaker, ito po ay nakonsidera, ngunit ang pagtatayo po ng airport, Mr. Speaker, ay para sa kinabukasan na panahon na naayos na natin yung sitwasyon ng COVID. Kami po ay dito po sa Committee on Legislative Franchises ay naniniwala na hindi po panghabang buhay na sasakal sa ating lipunan itong problema ng COVID. At bigyan lang po tayo ng panahon na magkaroon po ng mga gamot at ng bakuna laban sa COVID, ay malalagpasan na po natin yung pandemya. At hindi lang yung pandemya, pati po yung mga problema na naidulot ng pandemya ng COVID-19 sa ating bansa. Sa paniniwalang iyan po, pinaniniwalaan din ng Committee on Legislative Franchises na ito po yung tamang panahon na magtanim tayo ng mabubuting gawa sa ating lipunan, magpatayo tayo ng mga bagong airport at lugar ng paliparan, pati po i-improve yung turismo sa ating bansa para po sa panahon na wala ng problema ng COVID-19, handang-handa na tayo, makakaharap tayo sa buong mundo na meron tayong isang world-class na airport dito sa ating bansa, Mr. Speaker. Gaya ng nabanggit ng sponsor kanina, no, nasa isang matinding krisis tayo, di ba dapat ay kung mayroon tayong dapat gawin ngayon ay yung pag-strengthen halimbawa ng ating mga sektor, no, na makakatulong doon sa hinaharap nating pandemya ng COVID ngayon. Mr. Sponsor, Mr. Speaker.
Maraming salamat po, Mr. Speaker. At kagaya po ng nabanggit ko sa ating minamahal na kaibigan mula sa Bayan Muna, na ito po'y masugid na pinag-aralan ng Committee on Legislative Franchises at hindi po tayo nagpadaskol-daskol sa pagkakaroon natin ng pagdidepensa dito sa House Bill na ito na magkaroon tayo ng isa pang paliparan. Alam niyo po, Mr. Speaker, ito pong paliparang ito ay tinataya na magkakaroon ng 4 hanggang 6 na runway kumpara po doon sa Manila International Airport na meron lang namang tayong isang runway. Kaya po, Mr. Speaker, kung papansin ninyo, yung air traffic natin matagal, yung mga eroplano mabagal maglanding, mabagal lumipad. Dito po magiging maluwag yung paglipad at magiging world class talaga itong airport na ito. Pangalawa po, sinama rin po sa pag-aaral ng Committee on Legislative Franchises na ito ay makakadecongest ng malaki sa trapiko ng Metro Manila at mas maluwag na makakapagtrabaho yung taong bayan. May ilang pag-aaral na rin po na binanggit na ang Pilipinas ay nawawalan ng bilyon-bilyon araw-araw dahil lamang sa opportunity cost dahil sa traffic. Ito pong opportunity cost na to ay maaaring matanggalan ng problema kung po maitutuloy po natin itong airport na ito. At kasama na rin po yung pagpapasalamat po ng sponsor pong ito sa ating kaibigan mula sa Bayan Muna sapagkat talaga naman po na iniisip ng ating nagtatanong na kinatawan ang kabutihan ng taong bayan. Kaya po tinatanong kung talaga bang kailangan itong airport na ito. At sabi ko nga po, napag-aralan po ng legislative franchises na kailangan po talaga natin ng airport na ito, Mr. Speaker. Salamat, kagalang-galang na sponsor, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Nabanggit po ninyo ang plano rito ay gawin itong isang world-class na paliparan. Kaya nga, kung ako ay tama sa aking ginawang pananaliksik, ang kabuoang price tag ng proyektong ito ay nasa 735 billion pesos. At ang sinasabi ng proponent, ang San Miguel, ang financing nito ay magmumula sa 30% equity at 70% ay galing sa utang. Na kung titingnan po ninyo, kung manggagaling sa utang yon, ay parang equivalent ito doon sa parent company's net kung titingnan natin, kung manggagaling ito sa utang, ay ang parang halos triply ito, or doble ito doon sa kanyang 377 billion peso na market capitalization. So, parang ang lumalabas nito, ginoong sponsor, Mr. Speaker, talagang manggagaling lahat ito sa utang at sa ang kalakhan ng panggagalingan ng ipi-finance dito sa proyektong ito. And hindi ho kaya ginoong sponsor, Mr. Speaker, dahil ganito ang magiging kalagayan ng proyektong ito ay sa ilalim ng isang matinding krisis ngayon ay baka mas mabaon lang. Sa halip na matugunan yung sinasabi nating makatulong ito sa krisis ng ekonomiya ngayon ay mas magiging pabigat lang ito, magdagdag lang ito sa kinakaharap nating krisis ngayon, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Mr. Speaker, yung pong nabanggit ng ating kaibigan na representative ng Bayan Muna ay utang na uutangin po ng magpapatakbo ng airport na ito at hindi po yan magiging utang ng gobyerno, Mr. Speaker. At yung business model po ng mga proponent po ng airport na ito ay matagal na po rin nilang napag-aralan.
Kaya po kung kinakabahan ang ating kaibigan na talaga namang nag-iisip rin ng kabutihan ng taong bayan, kung kinakabahan siya para sa kapwa natin na mamumuhunan dito sa airport na ito, ay sana po matanggal na po yung kanyang kaba na maaring malugi itong airport na to, sapagkat napakarami po ng tao na maaari pang gumamit ng airport na ito. Mr. Speaker, yung pong apat na airport na aking naunang nabanggit, sila lamang ay ay dapat naglalaman ng 10 milyong pasahero para po hindi nagtatagal at hindi nagkakaroon ng hassle o ng problema ang mga pasahero ng mga airport na ito. Ngunit sa taong 2019 po, yung dapat 10 milyon lamang na airport traffic ay umabot sa 31 million passengers. Ibig sabihin, nagkaroon po tayo ng passenger lag na 21 million. Kaya po, kailangan talaga natin ng panibagong airport at wag po kabahan yung ating mga kasama na sa pagpapatakbo ng negosyo o ng hanap buhay nitong mga taong gagawa ng airport na ito, sapagkat matagal na po nilang napag-aralan ito at ako po ay naniniwala na hindi po basta-basta papasok itong grupo na ito sa isang pagkakaroon o pagdadasal na magkaroon ng prangkisa kung hindi po nila napag-aralan na viable o maganda ang kalalabasan ng prangkisang ito, Mr. Speaker. Kaya ko po in-raise yung usapin ng magmumula ito sa utang dahil bakit ba natin tinayagan magtatayo sila ng panibagong airport? Diba? Para ito ay magkatulong, magkaroon ng economic activity para makatulong doon sa pagbangon ng ating ekonomiya. But given the fact now na itong kinakaharap natin na crisis ngayon, kung hindi ho nila maabot, dahil ang projected target nila ay 100 million passengers per year, kung hindi ho nila maabot ito, at given sa nangyayaring global recession din ngayon, dahil nga dito sa pandemya at ang turismo ay kahit sinabi nyo na kanina na magkakaroon naman ng mga bakuna or vaccine, yan po ay isang hindi pa nangyayari sa ngayon, at hindi rin sinasabi rin ng mga eksperto na ito ay hindi una at huling pandemya na kakaharapin ng mundo at maging ng ating bansa. Kaya pwede po bang mailahat ng kagalang-galang na sponsor dito? Ano po ang adjustments na ibinigay or inilatag ng proponent sa usapin na ito, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? Mr. Speaker, ang tinanong po ng ating minamahal na kasama mula sa bayan muna ay, kung di po ako nagkakamali, ay 2 o 3 tanong. At Mr. Speaker, sabi ko nga po kanina, nagkaroon na po ng adjustments yung proponent po nitong airport na ito. At pangalawa po, sa pangalawang tanong po ng ating kasama, ito pong airport na to hindi pa po naman nakatayo sa panahong ito. Ito po ay itatayo pa lamang. Kaya po yung period po ng pagtatayo ng airport na ito ay masasabi nating 6 hanggang 10 taon ang pagtatayo ng airport na ito. Pwera na lamang po kung magkakaroon tayo ng bagong teknolohiya, nakakayaning magawa ito sa loob ng 1 o 2 taon. At sa usapin po ng pandemic, ako po naman ay nagdadasal na sana yung pandemya tapos na sa loob ng 1 o 2 taon. Dahil masyado na pong pahirap para sa ating lahat kung aabutin tayo ng 6 hanggang 10 taon na nakapasok pa rin tayo sa pandemya. Ngayon ilang buwan pa lang tayo nakapasok sa pandemya, hirap na tayong lahat. Imagine niyo naman po kung ano na nangyari sa populasyon ng Pilipinas kung 6 hanggang 10 taon ay nasa pandemya pa rin po tayo. Kaya po, Mr. Speaker, lahat ng katanungan po ng ating kasama mula sa bayan muna ay binibigyan po ng kaluwagan ng loob nitong Committee on Legislative Franchises na pabayaan po natin na magkaroon ng kaginhawahan mas lalo ang ating mga kapatid na gumagamit ng paliparan, lalong-lalo na ang ating mga OFW, ang
ang ating tourism sector na pagkatapos po ng pandemya na ating dinadasal, sabi ko nga po, sana ay wag lumagpas ng 1 o 2 taon yung pandemya, ay makarecover na po tayo paunti-unti. At kasama po ako ng ating minamahal na kapatid mula sa Bayan Muna na nangangarap ng mas mabuting kinabukasan para sa ating mga kababayan at isang airport na mapagmamalaki po natin sa buong mundo. Maraming salamat, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. No? Kaya po naman nililinaw natin yan dahil kahit sabihin po ninyo na hindi pa naman itayo yung airport na yan, hanggang 10 taon pa yung development phase niya. Kaya po tinitingnan natin yan ngayon. No? Ito ba talaga ay ang ating pangangailangan sa ngayon? Ito ba ay talagang isa sa magiging solusyon ng krisis na ating kinakaharap ngayon? At lalong-lalo na doon sa how viable is the project, no? Considering hindi masyadong nailinaw ng ating kagalang-galang na sponsor ngayon na sabi ko nga yung magkadikit-dikit halos na mga paliparan ay yan ba ay solusyon doon sa sinasabi niyang problema ng ating kagalang-galang na sponsor na hindi nasiserbisyuhan, no? Yung maraming pasahero. Now, given the situation now na hindi naman natin maikaila na talagang nasa isang krisis tayo at ang buong mundo nga ay nasa isang estado ng recession, no? Congressman Zarate, mas maayos po pala ay mapabigyan na lang kayo ng kopya nung sinumite na dokumento sa atin ng ating proponent para po kayo na po mismo ang makakita, Congressman Zarate. Mr. Speaker. Thank you, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Kung meron pong ma-submit, no? Just for the record, meron po tayo nakitang isang certification from the EMB dated September 2019 na nagsasabing walang environmental compliance certificate yung proponent. Sunod ko pong katanungan patungkol dyan, ang proponent po ba ay nakapag-sumite rin, no, ng isang environmental compliance certificate doon po sa plano nilang extraction of at least 200 million cubic meters para ho sa kanilang filling materials, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kung maaari po, ipakiulit po yung katanungan at ang aking pong kung tama po yung aking pagkakaintindi, Mr. Speaker, ay tungkol ito sa filling materials, ginoong representative, Mr. Speaker. Yes, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Sa bahagi ng proyektong ito ay ang proponent po ay will extract at least 205 million cubic meters of filling materials. So ang akin pong katanungan, during the consideration of the Committee on Legislative Franchises, ito po bang usapin na ito ay napag-usapan din at nakapagsumite ba ang proponent ng kaukulang environmental compliance certificate sa usaping ito na they will extract at least 205 million cubic meters of filling materials? Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sa ugnayan po ng legislative franchises, ang proponent po ng airport na ito ay nangako na makakakuha po sila ng filling materials para po sa airport na ito na sinisigurado po nilang hindi makakasira sa ating environment, Mr. Speaker. Thank you for that answer, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Hindi po ito usapin ng assurance na hindi sila makakasira ng kalikasan, kundi usapin po ito ng compliance. No? If you will extract 205 million cubic meters of filling materials, ay dapat po ay may kaukulang pag-aaral ito at mayroong kaukulang sertipiko mula sa ahensya ng DENR. No? Ito nga yung ECC na dapat po ay isumite ng proponent even before the grant of the legislative franchise, Mr. Sponsor, Mr. Speaker.
Mr. Speaker, nakalagay naman po dito sa prangkisa, Mr. Speaker, na sakaling hindi nila makomply yung pong sinasabi ng ating kinatawan mula sa bayan muna na makapagtambak sila o makasecure sila ng maayos na filling materials, ay iyon po ay magdadahilan ng pagka-revoke ng kanilang prangkisa, Mr. Speaker. Kaya sana po ay wag tayo kabahan doon sa probisyon kung masusunod ba nila ito o hindi, dahil sila naman po ang maaaring malagay sa alanganin kung papasok sila sa isang prangkisa, sunod hindi po nila matutupad yung nakalagay sa prangkisang ito, ay revoke po kaagad yung prangkisang ito, Mr. Speaker. Salamat, Ginoong Sponsor, Mr. Speaker. So just for the record, inaamin ng kagalang-galang na sponsor na pinayagan ng Committee on Legislative Franchises na mabigyan ng prangkisa ang proponent even without yet the submission of an environmental compliance certificate dito sa plano po nilang mag-extract ng milyon-milyong milyon-milyong cubic meters of filling materials na presumably ay manggagaling ito sa mga kanugnog na lugar o kung saan pa man na makuha nila itong filling materials na ito, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Kaugnay po na tanong dyan, ang proponent po ba sa kanilang paglalahad sa komite ng legislative franchises ay ipresenta ba nila kung meron silang gagawing reclamation? No? Dahil ito ay malapit ang proyektong ito ay malapit sa dagat, ay kung meron pong gagawing reclamation project, kaakibat ng proyektong ito, Mr. Sponsor. Mr. Speaker, malinaw po na inuulat ng ating proponent ng airport na ito na wala pong mangyayaring reclamation sa proyektong ito, Mr. Speaker. So, was there, saan po nakalagay ang assurance na yan, Sponsor, Mr. Speaker? Mr. Speaker, sa minutes po ng Legislative Franchises Hearing ay nagtanong po si Deputy Speaker Dong Gonzales kung may reclamation bang magaganap dito sa bagong airport na itatayo, at doon po sinagot po ng proponent na wala pong magaganap na reclamation sapagkat lahat po ay ng paglalagyan nitong panibagong airport ay mga lupa na nakatirik po ngayong panahong ito. Wala po tayong i-reclaim na lupa, Mr. Speaker. Okay. Salamat, Ginoong Sponsor, Mr. Speaker. Sana nga po ay paninindigan ng proponent yung usapin na yan dahil ito po ang isa sa pinangangambahan ng marami na concern dito sa itatayong proyekto na ito na magkakaroon ng reclamation sa proyektong ito na wala rin kaakibat na reclamation or certification na sila ay pinapayagan na they are authorized to conduct reclamation activities dyan sa lugar na kung saan itatayo itong proyektong ito. At katunayan, isa sa meron din ho tayo nakitang isang sertipiko na nagmumula sa Philippine Reclamation Agency na wala nga silang authority. But moving along, Mr. Sponsor, Mr. Speaker, nung nagpipresenta ang proponent ng proyektong ito, nakonsidera rin ba ng kagalang-galang na sponsor at ng komite, na sponsoring committee, yung pag-aaral na ginawa noon ng JICA, nung pinag-aralan nila yung feasibility of putting up an airport dyan ho sa lugar ng Bulacan. At sinabi nga ng JICA study, which report was released in 2016, ay hindi nito nirekomenda
ang Bulacan bilang isang lugar kung saan ang proyekto ay gagawin dahil una, nabanggit po doon, andyan ho yung risk of flooding. No? Pangalawa, ang pagtatayo po ng airport dyan ay may cause significant obstructions against discharge from the river in case of heavy rain at magre-resulta rin ho sa mas matindi pang pagbabaha sa mga areang yan. Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Yung katanungan po, Mr. Speaker, ng ating minamahal na kinatawan ay patungkol sa JICA, Mr. Speaker. At malugod ko pong minumungkahi sa ating kapulungan sa House of the People na hindi po JICA ang gagawa nito sa pagkakataong ito, Mr. Speaker. Iba po ang naging plano ng JICA, iba rin po ang naging plano ng proponent po nitong prangkisang ito, Mr. Speaker. Salamat po, Ginoong Sponsor, Mr. Speaker. Now, pwede ho bang maipaliwanag ng kagalang-galang na sponsor, Mr. Speaker? Ano po ang relasyon ng proponent, no? Doon ho sa Silver Tides Holdings, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? Mr. Speaker, according to Philippine Daily Inquirer po ay isa po sa mga kontraktor ng San Miguel Corporation, Mr. Speaker. Ngunit wala pa pong nasumiti sa atin na evaluation mismo ang Silver Ties na tinatanong po ng ating kagalang-galang na representative kung sila ba talaga ay kontratista ng San Miguel Corporation, Mr. Speaker. Salamat, Ginoong Sponsor, Mr. Speaker. Hindi ho ba ito nailahad ng proponent nung magkaroon ng pagdinig sa Committee on Legislative Franchises? Hindi ho ba nila sinabi kung ano ang magiging papel ng Silver Tides Holdings sa proyektong ito, Ginoong Sponsor, Mr. Speaker? Mr. Speaker, San Miguel Corporation po ang proponent ng airport na ito at hindi po yung korporasyon ng Silver Ties, Mr. Speaker, kaya po hindi po kami nagkaroon ng pagkakataon na matanong o makausap yung Silver Ties, Mr. Speaker. Well, Ginoong Sponsor, Mr. Speaker, sa ating pong pananaliksik, malaki po ang magiging papel ng Silver Tides, no? Holdings dahil ito po ay in charge sa land development ng proyektong ito ng paliparang ito. No? At kung sinabi nyo kanina na wala namang gagawing reclamation project, no? Or activities ang proponent, ay gusto kong itanong ngayon kung wala pong proyektong ganito or activities na ganito ang main proponent, ang kanila ho ba mga subsidiary, for example, itong Silver Tides Holdings, ay merong gagawing ganitong mga activities, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? Pwede po bang sabihin, Mr. Speaker, kung ano po ang ibig sabihin ng ganitong activities, Mr. Speaker? Like for example, yung reclamation activities, no? Yung sinabi ko kanina, meron nung ginawang presentation last February 2019, itong Silver Tides Holdings, no? At sila po yung ang proyekto po doon sa pagkukuha ng extraction ng 205 million cubic meters of filling materials, ay sila po ang in charge dyan, no? Sila po ang mga ngasiwa dyan. Kaya yun po ang tinatanong natin, Mr. Sponsor, Mr. Speaker.
Mr. Speaker, kanina po ay sinagot ko na po na iminungkahi ko na po sa kapulungang ito na wala pong reclamation na mangyayari ayon sa San Miguel Corporation at hindi po ako aware sa silver ties, pwera na lamang sa nabasa po ng Committee on Legislative Franchises sa Inquirer na sila daw ay isa sa mga kontraktor ng San Miguel Corporation. Ngunit kagaya po ng sinabi ko, wala pong dokumento na hawak ang aming komite na nagpapatunay na sila nga talaga ay kontratista ng San Miguel Corporation, Mr. Speaker. Salamat po. Kaya nga po ating itinanong ngayon sa kapulungang ito, dito sa bulwagang ito, na kung nabasa pala ito ng mga miyembro ng Committee on Legislative Franchises, ay dapat na-clarify po ang usapin na ito. Ano ang magiging papel nitong Silvertides, no? Holdings dito sa napakalaking proyektong itong pinag-uusapan po natin na binibigyan natin ng prangkisa, no? Dapat pong nabusisi yan dahil gaya po ng pagbusisi natin sa isang pinagdebatihan natin na malaking prangkisa nitong mga nakaraan ay halos lahat po ng mga issues ay tiningnan natin, no? Kung nabasa po pala ito ng ating kagalang-galang sponsoring committee, ay dapat po tiningnan ito dahil malaki po ang magiging papel ng subsidiary na ito doon po sa proyekto. Now, sinabi ng kagalang-galang na sponsor kanina na yung pag-aaral na ginawa ng JICA ay hindi na kinonsidera ng committee dahil merong separate na pag-aaral na ginawa ang proponent contrary to the findings made by JICA in 2016. Pwede po bang mailahad ng kagalang na sponsor dito po sa ating kapulungan kung bakit po nakumbinsi ang komite na isang tabi na yung findings ng JICA at paniwalaan yung sinasabi po ninyong pag-aaral na ginawa ng proponent, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? Mr. Speaker, hindi po sinantabi yung pag-aaral ng JICA. Ngunit iba po kasi ang gagawa nitong airport na ito. Inuulit ko po, hindi po JICA. Kaya po pinag-aralan ng JICA itong proyektong ito dahil po nung early 80s ay plinano po ng gobyerno na dapat ang gobyerno ang magpatayo nitong airport na ito. Ngunit sa pagkakataon pong ito po ay magiging pribado, kaya nga po nag-a-apply po ng prangkisa ang proponent ng airport na ito, hindi po gagamitin yung plano ng JICA sa airport na ito. Yung plano po nung proponent ang gagamitin po dito sa airport na ito at hindi po yung sa JICA, Mr. Speaker. Salamat po, kagalang-galang na sponsor. Kaya nga po, nagtatanong ang kinatawang ito, kung hindi, tama po, no? Dahil sinabi ninyo, ang sa proponent naman na pag-aaral ang susundin. Kaya po, yun po ang aking katanungan dahil mahalaga po ang pag-aaral na yun ng JICA dahil sinasabi ng JICA na yung proposed location for that airport is a sinking area. No? Lumulubog po siya, no? Dahil sa sitwasyon, no? Or sa lugar, kinalulugaran ng areang yan. Kaya po mahalaga na mailahad natin dito paano po nakumbinsi ang miyembro ng sponsoring committee na yung pag-aaral na yun ng JICA ay walang katuturan at base rito sa ginawang pag-aaral ng proponent, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Mr. Speaker, pwede niyo po akong itama kung ako po ay magkakamali, pero sa aking pong pagkakaalala, iyan pong pag-aaral po ng JICA na yan ay 1980s pa, Mr. Speaker, at malayo na po ang itinakbo ng ating teknolohiya, lalong-lalo na ang teknolohiya ng infrastruktura mula noong panahong 1980s hanggang ngayon pong taon ng 2020. At habang po ginagawa, I stand corrected, 1970s po pala ginawa ng JICA iyang pag-aaral na yan. At humigit kumulang 4 na pong taon o mahigit na po, Mr. Speaker, yung pag-aaral. Iba na po yung sistema ng engineering at architecture nitong panahong ito kumpara po nung panahon nung ginawa ng JICA yan.
Kaya pangalawa po ay hindi po JICA muli ang gagawa po nitong proyektong ito, kung hindi yung atin pong proponent, Mr. Speaker. Ngunit pinapahalagahan pa rin po natin yung paghihirap po ng JICA dito sa proyektong ito, lalong-lalo na kung ang gagawa nito ay JICA project na sasagutin po ng ating gobyerno. Ngunit sa pagkakataong ito po, Mr. Speaker, ang gagawa po nitong proyektong ito ay yung ating pong mga proponent na may sariling programa at may sariling arkitektura na 40 years po na mas bago kaysa po doon sa naunang gawin o ginawa na pagpaplano ng JICA. Kaya kung maaari po, Mr. Speaker, bigyan natin ng pagkakataon itong bagong teknolohiyang ito. At ako naman po ay masaya sa pag-aalala po ng ating minamahal na kinatawan na interpellator na talaga pong masugid na iniisip yung kapakanan po hindi lamang ng sambayan ng Pilipino kung hindi po ng proponent na kumpanya na gagawa po ng airport na ito, Mr. Speaker. Salamat po kagalang-galang na sponsor, Mr. Speaker. Kung meron pong talagang mas abante na teknolohiya, no? Pwede po bang mailahad ng kagalang-galang na sponsor, Mr. Speaker? Halimbawa, doon sa usapin na lumulubog yung lugar, no? Na kung saan pinaplanong itatayo ang proyektong ito. Halimbawa po, paano po ang magiging solusyon, no, dito as far as the proponent is concerned? Ano pong mga measures ang gagawin ng ating proponent para po masolusyonan itong isyong ito na malaking issue ito. Kung talagang lumulubog yung lugar na yan, 40 years ago or 30 years ago, base sa pag-aaral ng JICA, gaya ng nabanggit ng ating kagalang-galang na sponsor ay paano ito masosolusyonan sa susunod na 50 years. Dahil 50 years po ang ibibigay nating prangkisa, ay hindi nalulubog yung area na yan, lalo't higit kung meron nang nakatayong struktura, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Maraming salamat po sa katanungan, Mr. Speaker. At kagaya po ng sinabi na rin ng ating proponent sa franchise hearing, ay yung pong pagtatayuan mismo ng bagong airport ay hindi po yung lumulubog. Kung po ito ay may lumulubog na parte, ito po yung naunang pinag-aralan ng JICA. At hindi po isinaluwalang bahala ng mga proponent na ito ang pag-aaral ng JICA, bagkus binigyan rin po ng papahalaga. Kaya nga po ang pinili po na pagtatayuan ay yung pagtatayuan na hindi lumulubog, Mr. Speaker. Well, kung magkaganon po, ay kung hindi lumulubog yung pagtatayuan ng proyekto, ay saan po pala gagamitin yung 205 million cubic meters na feelings, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? Mr. Speaker, ito pong sinasabi na gagamitin pantambak ay gagamitin po sa construction po ng airport, Mr. Speaker. At normal naman sa isang construction po, lalong-lalo na ng ganitong kalaki at kabago na airport, na magkakaroon ng panambak, Mr. Speaker. Well, salamat sa naging kasagutan, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. No? Hindi ho reassuring yung naging kasagutan dahil gaya ko po nang nabanggit ko kanina, isa po sa kaya po magkakaroon ng ganitong pagtatambak ay dahil nga inaamin the realization, no, na yung lugar na yan ay talagang sa lahat, may maraming pag-aaral na nagsasabi na talagang lumulubog yan siya. At in fact, ang tinatayang kahit na yung silver tides, no, ay kinakalkulan nila na ang land subsidence rate of sa area na yan ay nasa 8.3 cm per year, no? So magsasubside yung lugar na yan
at least a meter in approximately 12 years, no? So kahit po sa pagtataya ng mga proponents, no, kahit itatayo yung panukalang paliparan na yan, sabihin na natin 3 meter above the current sea level, as they plan to do by using those pantambak na mga materials, ay kung ang subsidence rate niya as per the calculations of silver tides na 8.3 centimeters per year, ay sa panahon po na sa buong panahon, no, bibigyan natin sila ng prangkisa by 2056 for example, no, or 2050s for example, ay magbabalik na uli sila sa level, no, ng dagat. At yan po ang nakakabahala sa proyektong yan, Mr. Sponsor, Mr. Speaker, dahil nga yung sa usapin kanina, lumulubog siya at susceptible siya sa pagbaha, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Representative Zarate, please proceed. May we get the reaction of the good sponsor on that issue, Mr. Speaker? Mr. Speaker, nauna ko na pong banggitin kanina na una, hindi po pipili ng lumulubog na lugar yung ating proponent. Pangalawa po, sa lugar po namin sa Bulacan, ang sinabi po na sa baybaying dagat ay may mga lugar, hindi po lahat. May mga lugar, lalong-lalo na yung hinihigupan ng tubig, yung mga gumagamit po ng deep well na lugar, ay may mga lumulubog ng 2 cm hanggang 8 cm kada taon. Pero hindi po lahat ng lugar. At binigyan po tayo ng assurance ng ating proponent na hindi po sila pipili ng lumulubog na lugar. At kasama po sa part of compliance po ng proponent natin sa DNR yung paghanap po ng lugar na ito. Gayon din, marami pong gagawing paghahanda yung proponent natin ng bagong airport na ito upang siguraduhin na matigas yung paglalagyan ng airport, mapapatibay yung ilalim ng lupa na paglalagyan ng airport at hindi po lulubog yung airport na ito at lalong-lalo na yung mga tao na nakatira palibot, malapit sa airport na ito, Mr. Speaker. Salamat po doon sa inyong naging tugon. Kaya ko po naitanong yan, nililinaw yan, kagalang-galang na sponsor, Mr. Speaker. Dahil kung tama po ako, ang proyektong ito ay kabahagi ng ang Build, Operate, and Transfer Project na pinayagan ng NEDA under the Public-Private Partnership Scheme. Tama po ba yun, ginoong sponsor, Mr. Speaker? Tama po, Mr. Speaker. Yes. Ibig sabihin po, pagkatapos ng 50 years, no, ang operasyon ng paliparan ay i-turn over na ng proponent sa pamahalaan. At yan po ang ating tinitingnan dyan. Baka after 50 years, ay magiging prohibitive na yung cost of maintenance ng airport na yan dahil sa mga usapin ngayon na dapat nang na-address. No? Halimbawa, yung usapin nga doon sa compliance with these environmental questions. No? Yung usapin na lumulubog ito,